President Mustafa Khamenei, pahalayan ang Diyos sa paglaban sa pamilya ng Islamiyah. Daang-daang Iranian ang nagtipon-tipon sa Engel Square sa Tehran upang magpakita ng suporta sa bagong Supreme Leader na si Ayatollah Mojtaba Khamenei. Bit-bit ng mga rallyista ang mga bandila ng Iran at mga larawan ng bagong pinuno bilang pagpapakita ng katapatan at pagkakaisa sa gitna ng digmaan sa rehiyon. Naitalaga si Mojtaba Khamenei, 56 anyos, bilang ikatlong Supreme Leader ng Iran matapos ang pagkamatay ng kanyang ama na si Ayatollah Ali Khamenei na nasawi sa unang bugso ng pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, ang pagtatalaga sa bagong Supreme Leader ay simbolo ng pagkakaisa ng bansa sa gitna ng krisis. Agad naman nagpahayag ng suporta ang ilang kaalyado ng Iran kabilang ang Russia at China sa bagong Supreme Leader. Sa mensahe ni Russian President Vladimir Putin, iginit nitong mananatiling matibay ang ugnayan ng Moscow at Tehran. Samantala, nanawagan naman ang China na igalang ang soberanya ng Iran at tutol ito sa anumang banta na targetin ang bagong pinuno ng bansa. Una nang nagpahayag ng pagtutol si US President Donald Trump sa magiging kahalili ng nasawing Iranian leader. Tinawag ni Trump na lightweight ang bagong Supreme Leader at nagbabala na hindi ito magtatagal sa posisyon kung wala ang pagpayag ng Estados Unidos. Samantala, kasabay ng pagkakatalaga ng bagong Supreme Leader, patuloy naman ang paglala ng digmaan sa Middle East. Naglunsad ang Iran ng mga missile at drone attacks sa Israel at mga bansa sa Gulf region habang nagpapatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa mga target sa loob ng Iran. Sa Saudi Arabia, naharang ng air defense system ang ilang drones na target ang isang oil field sa silangang bahagi ng bansa. Sa Bahrain at United Arab Emirates naman, nakaranas ng mga pagsabog matapos ang mga pagharang sa mga missile na pinaniniwala ang galing sa Iran. Patuloy pang binabantayan ng mga bansa sa rehiyon ang sitwasyon habang walang senyales na agad matatapos ang digmaan sa Middle East. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon.